Dinala na po sa Lapu-Lapu City sa Cebu si Sara Diskaya para harapin ang mga kasong graft at malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasama ni Diskaya sa Lapu-Lapu City Hall of Justice ang 7 sa mga kapwa-akusado niya. Saksi si John Consulta. Happy, yes! Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Alas 9:30 kagabi nang isilbi ng mga tauhan ng NBI Organized National Crime Division ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya. May karapatan po kayong manahimik. Mahigit 1 linggo nang nasa NBI si Diskaya matapos ang kusang sumuko Kabilang na po rito si Sara Diskaya. nung inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. At kahapon nga, lumabas na ang warrant para sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019 kaugnay sa 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po ng malversation. Meanwhile, the violation of RA 3019 has a 90,000 peso bail. Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints ay hinilitan ni Diskaya ang mga nagko-cover sa pag-aresto sa kanya. Sir, kayo gusto para makita niyo. Nahiya naman ako kayo. Blur ng mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos ko na ng mugshot, dinala si Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Eksklusibong nakasama sa paghahatid ang GMA Integrated News. Dito nga sa loob ng asakyan ng NBI kung nasaan ngayon ito si Ginang Diskaya. Makita natin na pantay sarado siya ngayon ng mga tauhan ng NBI at mayroon siyang suot na sombrero at siya din ay niligyan ng posas bilang bahagi ng protocol ng NBI sa mga binabiyahe ng mga mayroong arrest warrant na in-issue ng korte. Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask ma'am your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you ma'am. Nagpalipas si Diskaya ng gabi sa detention facility sa Muntinlupa. May isang electric fan, banyo, double-deck na kama at may kasama ring isa pang detainee. Kinaumagahan, dinala si Diskaya sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Nakatalokbong, nakaposas at may bulletproof vest habang napapaligiran ng mga tauhan ng NBI. Sunod na dumating ang mister niyang si Curly na nakakulong naman sa Senado. Humarap sila sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinimpa ng BIR dahil sa hindi umano pagbabayad ng aabot sa 7 bilyong pisong buwis. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-aayos sila ng rejoinder at inaasahang for resolution na ang reklamo. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder do sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Ano po ang mensahe niyo? Ikukulong na po yung asawa ni sir. Ano po nararamdaman ni sir? Paano po sa yung mga anak ninyo? Kamusta po? Pagkatapos ito, ay ibinalik si Diskaya sa NBI headquarters sa Pasay. Mag-aalas 5 ng hapon, ibinyay si Diskaya patungong Cebu para harapin ang kanyang kaso. Pasado alas 6 ng gabi, dumating si Diskaya sa Mactan Cebu International Airport. Idiniretso siya sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 na naglabas ng warrant laban sa kanya. Sa korte sa Davao, orihinal na inihain ng Ombudsman ang kaso laban kay Diskaya. Pero inilipat ito sa korte sa Lapu-Lapu City, alinsunod sa utos ng Korte Suprema na magtalaga ng espesyal na korte para sa mga anomalya sa flood control projects. It's actually the court's decision whether she will be detained permanently at the detention facility in Cebu City while awaiting trial, or kung meron namang separate na decision ng korte for her to be transferred to a different detention facility. Bukod kay Diskaya, naisilbi na rin ang arrest warrant laban sa opisyal ng St. Timothy Construction na si Roma Rimando. Kasama rin sa pinaaresto ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental.
Sabi ng NBI kagabi, Yung 8 po, as we are speaking right now, isinaserve na rin po ang warrants. kanina, 2 sa 8 DPWH official ang dinala na rin sa Lapu-Lapu City. Any comment, sir? Ayon sa DILG, asahang masusundan pa ang mga pag-aresto kaugnay sa flood control projects. Small fish baka si Diskaya eh. We want to see the bigger fish na makuha talaga. It's happening soon. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, may bagong freeze order ang Court of Appeals laban sa bank accounts ng 3 major contractor at isang incumbent na kongresista. Mahigit 20 bilyong piso na ang halaga ng ari-ariang saklaw ng mga freeze order kaugnay sa flood control projects. Sa DOJ, nagsauli si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ng 71 million pesos na cash. Bahagi yan ang hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Nauna lang nagsauli si Alcantara ng 110 million pesos. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.